Back on the witness stand, former COA Auditor Roderick Wamil faced another round of questioning from senator judges as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte entered day 13. Among the issues raised, the use of acknowledgement receipts, code names, and the scope of the COA's audit validation. Dexter Ganibe joins us live from the Senate. Dexter, anong latest? May tahimik ang mga COA circular kaugnay sa paggamit ng mga aliases o code name sa liquidation ng mga acknowledgement receipts para sa confidential fund ng alinmang tanggapan ng gobyerno. Yan ang inihayag ni COA Auditor Roderick Wamil sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino. Paliwanag ni Wamil, walang probisyon sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na hindi pinapayagan at wala rin namang probisyon na pwede ang paggamit ng mga code name sa mga resibo. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan, inamin ni Wamil na sa kanyang pagiging auditor ng COA, first time niyang maka-encounter sa isang liquidation na puro acknowledgement receipts o AR ang isinumiting basihan ng paggasta ng 125 million na confidential fund sa huling quarter ng 2022. May mga ibang tanggapan naman niya ng gobyerno na nagsusubite ng mga AR pero hindi 100% na AR lang dahil may mga kasama ding official receipts na ibinibigay. Nilinaw naman ni Wamil sa pagtatanong ni Senate President Win Gatchalian na hindi kasama sa kanilang audit ang pagtukoy kung alias o code name ang mga pangalan na nakalagay sa mga AR dahil focus ng kanilang audit ay kung valid o hindi ang mga resibo. Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa sige, go ahead. Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Samantala, nakatakdang ilahad mamaya ng defense panel ang kanilang tugon sa motion ng panel of prosecutors na judicial notice. Ang motion for judicial notice ay may kinalaman sa hiling na pagtanggap sa impeachment court ng mga ebidensya at testimonya sa mga isinagawang pagdinig ng Quadcom at Justice Committees ng House of Representatives. But I don't think it will go to the extent of an oral argument pa, hopefully. Judicial notice kasi is that under the rules of court, merong mga dapat ay hindi mo na kailangan i-authenticate, hindi mo na kailangan i-introduce ng witness to introduce yung mga documents na yun because the court can just take notice that such thing exists, such thing happened, no? Giit pa ni POA na may mga rules naman tulad ng mga batas at yung mga naging aksyon na ng legislative o ng impeachment court na pagbabasehan para mas mapapabilis pa ang trial proceedings. May balikan ko lang yung kaninang isinagawang interjection ng mga senator judges dahil lumabas doon sa pagtatanong ni Senator Tito Soto na higit sa 70 million pesos dun sa 125 million pesos na confidential fund noong fourth quarter ng 2022 ay mayroong observations na nangyari o nakita itong COA, itong si Wamil. Doon naman sa pagtatanong ni Senator Ping Lacson, sinabi niya, nag-manifest din siya sa open court na baka napapanahon na para mabago o maamyandahan itong Joint Memorandum Circular 2015-01 kaugnay nga dito sa pagsasubmit ng mga acknowledgement receipts at paggamit ng mga aliases at code name. May? Dexter, linawin lang natin, so yung defense, they are opposing na payagan sa impeachment court ang mga evidence at testimonies na nakalap during the Quadcom at Justice Committee hearings. Bakit daw at hindi ba admissible ang mga ito? Sa ngayon, May, wala pang categorical na sagot ang depensa kung papayag ba sila doon sa motion motion para sa judicial notice dahil sabi ni
Attorney Michael Powa, hintayin na lang daw yung kanyang magiging pahayag sa open court ngayong hapon, pagkatapos siguro maya-maya dahil isinasalang na ngayon itong pangalawang testigo ng prosekusyon mula sa COA. Pero nakikita natin ba na matagal na rin niyang sinasabi na hindi nga sila nakadalo doon sa House Justice Committee hearing, maging doon sa Quadcom, kaya most likely ang magiging depensa nila dyan, hindi na nila mako-cross-examine kung sino man yung mga nagsalita doon na hindi pa pabor sa kanilang kliyente. May. Dexter, balikan ko lang din yung testimony ni Wamil. So malinaw na walang resibo to prove na ginastos ng maayos itong confidential fund, particularly yung 125 million noong 2022 so sa liquidation report nila. So doon pa lang may discrepancy na? Oo, yun ang lumalabas doon sa naging testimonya nga ni Wamil kanina at napalabas nga ni Senator Tito Soto na higit kalahati ng 125 yung questionable. Pero may mga senators din na nagtanong na maari pa namang magbigay o punan kung may kulang doon sa mga resibo para makumpleto nila. Pero titignan natin kung ano ang magiging reaksyon na dito ng depensa sa kanilang mga hakbang sa mga susunod na pagdinig. May. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.